Pero ngayon guys, mai-share naman ako sa inyong kakaiba syempre. At yun ay, meron akong kaibigan. May kaibigan ako sa Pinas. Hindi siya OFW guys. Tapos ngayon, tinatanong siya sa akin guys kung sa pagiging OFW ba, ano daw ba yung pinakamasakit na part ng pagiging OFW? Ngayon, sinagot ko siya ng ganito, sabi ko. Yung pinakamasakit na part ng pagiging OFW, hindi mo yun mararanasan kung gaano yun kasakit kung hindi ka naging isang OFW din. Tulad na lang ng yung mawalay ka sa pamilya mo. Para sa akin, bilang OFW, yun yung pinakamasakit na part ng pagiging OFW. Lalong-lalo na kung sa isang katulad kong nanay, na yung mawalay ka sa mga anak mo. Oo, yung mawalay ka sa mga anak mo, na iniwan mo sila nung baby pa, pagkatapos babalikan mo silang malalaki na. Guys, yun yung pinakamasakit na part ng pagiging OFW. Yung unang hakbang mo papalayo sa bahay nyo guys, oo. Na makikita mo yung mga anak mo, nakatingin lang sa'yo, na tapos tatanungin ka, saan ka pupunta mama? Saan ka pupunta nana? Kasi yung mga anak ko ganun, umalis ako. Saan ka pupunta nana? Sabi ko pa, dyan lang, mamalengke lang po ako. Sabi ko, mamalengke lang ako nak para sa ulamin natin mamaya. Sabi ko pa ganun. Ano yung gusto nyong ulam? Sabi pa nila, manok po. Sabi ko, sige, bibili ako mamaya. Tapos, samantalang hindi nila alam na yun na pala yung alis ko. Yung panganay ko at that time, grade 3 siya. Grade 3 siya, alam niya na kung anong nangyayari. Parati kong sinasabi na alis na ako. Sabi ko, magpakabait ka. Sabi ko, kasi nasa malayo ako. Sabi ko, ganun. Pero yung bunso ko at the time, 3 years old and 5 months siya. Tapos, nung paalis na ako, sabi niya, saan ka pupunta nana? Sabi ko, mamamalengke lang ako nak. Sabi ko. Tapos sabi niya, bakit may bit-bit kang bag? Oo. Bakit may bit-bit kang bag? Sabi niya. Sabi ko, hindi, mamalengke lang ako. Tapos sumama siya, oo. Yun yung pinakamasakit na part ng time na yun is yung binilihan ko siya ng mga pagkain, kunwari na kung baga kakain kami, oo, ganun. Tapos nung time na yun, syempre yung oras, nasa oras na kasi magsasakay pa kami ng bus papuntang Cotabato, Cotabato naman papuntang Maynila. Tapos yung kumbaga nasa oras na, kailangan ko nang makaalis kasi baka maiwanan ako ng flight ko Cotabato to Maynila. Sabi ko sa anak ko, sabi ko dito ka lang kasi iihi ako. Tapos sabi niya sa akin, sabi niya talaga, iihi ka nana? Sabi ko, oo. Tapos sabi niya sa akin, o sige po, mag-ihi ka, tapos kailangan madali ka lang. Sabi niya, kasi malapit na tayong uuwi. Sa madaling salita, iniwan ko na yung bunso ko. Kasi ang kulit at that time ng bunso ko. Pinapatulog ko siya at that time, pero ayaw niya matulog. Siguro nakakahalata siyang aalis ako. Tapos, kasama niya yung uncle niya ang nagatid sa akin. Kasi close sila nung uncle niya. Tapos sabi niya, uncle niya, bye, uwi na tayo. Tapos, ayaw niyang umuwi kasi sabi niya, ako daw, sabi niya, si Nana maiwan, sabi ng uncle niya, hindi. Sabi niya. Kasi, uuwi, nauna na yun sa atin. Sabi niya, nauna na yun sa atin. Yung si Nana mo, kaya sabi niya, ng bata. O, sige po. Doon na. Nung nasa daan sila, parati silang nag-ausap ng uncle niya na, sabi niya pa, sana kaya si Nana, bakit niya ako iniwan? Sabi niya, sabay kaming uuwi. Sabi niya ba?
Sabi ng uncle niya, sabi niya, hindi nandun na yun sa bahay, bali. Nauna na, sa madaling salita, pauwi na sila. Nung dumating sila sa bahay, ang unang hinanap ng anak ko is yung tsinelas ko. Sabi niya, bakit wala dito yung tsinelas ng nanay ko? Sabi niya, inalugog niya yung buong bahay. Umiyak yung bata kasi wala ako. Oo. Ang sabi ng bata at the time, sabi niya pa, sinungaling ka, nana. Pasensya na, guys. Oo. Nung umalis ko, ito yung katagaan ng anak ko. Na hindi ko makalimutan, guys, yung nagsigaw siya sa buong bahay. Sabi niya pa, nana, sinungaling ka. Sabi mo, mag-ihi ka lang. Tapos hindi ka na bumalik. Sabi niya pang ganun. Oo. Nung tayo ngayon nasa Maynila na ako, ayaw niya ako kausapin, guys. Oo. 3 months na hindi niya ako kinakausap kasi sinungaling daw ako. Oo. Oo. Sabi ko sa kanya, sabi ko, darating yung panahon, anak, na maano nyo rin ako, kumbaga, maintindihan nyo rin kung anong gusto kong gawin sa inyo, guys. Sabi ko ganun. Tapos 3 months guys, hindi niya ako kinakausap. Oo. Nung nakalipas yung 3 months, doon na yung time na unti-unti na siya bumabalik yung loob niya sa akin. Kasi sabi ko sa kanya, nak, may pera akong ipapadala. Sabi ko, bili ka ng laruan mo, bili ka ng damit mo. Doon ko na yung unti-unting nakukuha yung loob niya. Sabi ko, anong gusto mong gawin? Kasi guys, ang paborito yan nilang ulamin is litson manok. Ang saya-saya nila tuwing magpapadala ako, sasabihin ko, punta kayo ng litson manok kasi paborito nila yun, guys. So, alam nyo, guys, yan yung pinakamasakit na part ng pagiging OFW, yung maiwan mo yung mga anak mo na lumalaki, na hindi mo sila kasama pag nagkakasakit. Kasi ako, guys, yung mga anak ko, pag nagkakasakit, napipil ko yan, hindi ako napapalagay. Oo. Kung wala akong load, para akong baliw hanap ng load, napakatawag lang doon sa Pinas. Oo. Ngayon, yung mga ganong part, may masaya sila or may problema sila, nararamdaman ko yun, guys. Oo. Yan yung pinakamasakit na part ng pagiging OFW, pagiging nanay, yung mawalay ka sa mga anak mo. Pero kumbaga, kahit ako, never ko din pinagsisiyan kasi kung yun lang yung magkapalit, yung magandang kinabukasan nila na mapunta ako dito sa abroad, kakayanin ko yun, guys. At gaano naman kahirap dito sa abroad, guys. Kumbaga, kaya ko yun kasi para sa kanila yun, oh. Sila yung lakas ko, sila yung buhay ko, oh. Yung mga anak ko. Yan yung pinakamasakit na part sa pagiging OFW. Pero kumbaga, lakas at tibay ng loob lang yung yung tanging sandata ko. Kasi alam ko balang araw, mabibigyan ko rin sila ng magandang kinabukasan. May bibigay ko sa kanila yung pangarap na gusto nila. Kung ano yung gusto nilang maging paglaki nila, ano yung gusto nilang gawin. Ayoko matulad sila sa akin, guys, na kailangan pang mag-abroad, kailangan pang iwan yung mga anak para lang maibigay yung magandang kinabukasan sa kanila. Ang parati kong sinasabi, guys, kailangan yung mag-aral ng mabuti kasi yan lang yung tanging kayamanan na maihabilin ko sa inyo na walang sino mang pwedeng kukuha ng yung kaalaman nyo. Yun lang. Yan ang parati kong sinasabi na mag-aral lang kayo ng mabuti. Guys, ang pagiging OFW, hindi po ganun kadali. Hindi rin ganun kahirap. Hindi ganun kadali. Hindi mo kayang ma-imagine kasi ang kalaban natin dito is yung homesick natin sa pamilya. Pero tanging may bahagi ko lang is kailangan lang is magtiwala tayo kay Allah sa pananampalataya natin sa Kanya. Magtiwala tayo na walang imposible
sa kung anong gusto nating marating. Walang imposible kung anong gusto nating gawin. Basta magtiwala lang tayo kay Allah. Kasi sabi nga nila, kung ang kalooban mo ay kumbaga ang kalooban mo ay kasing linis ng tubig, kumbaga kasing liwanag ng tubig, wala kang sama ng loob sa ibang tao. Kumbaga ang tanging hangad mo ay kabutihan ng kapwa mo, kabutihan ng mga anak mo, kabutihan ng pamilya mo, kabutihan ng tao na kapaligid sa iyo. Guys, yan din ang ipagkakaloob ni Allah sa iyo. Kung malinis yung kalooban mo at saka yung kaisipan mo, alam kong yan din ipagkaloob ni Allah sa iyo. Opo. Yung pagtitiwala po sa Kanya. Opo. Paano guys, yan lang po. Sana nagustuhan nyo po yung na-share ko sa inyo na ang pinakamahirap na part ng pagiging OFW is mawalay po tayo sa ating mga anak. Lumalaki silang wala tayo. Pero ako man bilang nanay, hindi man ako naging buong nanay sa kanila kasi nandito ako sa abroad. Isa lang po ang ipapangako ko sa kanila. Totoo po akong nanay sa kanila, oo. Na kung ano man yung gusto nila, ibibigay ko po ano po yung pangarap nila. Susuportahan ko po sila. Wala pong imposible, basta magtiwala lang po kay Allah. Opo. Wala pong imposible sa akin. Wala pong imposible, lahat gagawin ng isang nanay, lahat ay gagawin para sa mga anak po. Para mapabuti lang po ang kanilang buhay. Yun lang po, salamat po. Thank you po sa panonood nyo sa aking video. Sana po nagustuhan nyo po. Kung nagustuhan nyo po, paki-like, paki-share, comment below at click natin ang notification bell para updated po kayo sa aking video. Salamat po. Pasensya na po kayo kung may konting drama. Hindi ko lang po maanuhan yung pagkamis ko po sa mga anak ko. Opo. Yun lang po. Paano po guys? Sa mga kapwa kong OFW, sa ang sulok ng mundo man naroroon, keep safe everyday po. Keep safe. Ingat palagi. Allah bless you all po. Sana po ipagkaloob po ni Allah kung ano man po yung gusto nating gawin o pangarap natin sa buhay natin. Hindi lang sa buhay natin, kundi pati sa pamilya po natin. Paano? Ganun na lang po. Allah bless you all. Bye!